Magandang araw mga classmate, welcome ulit dito sa Rugby Farm and Adventure. So ito po yung bagong name ng ating YouTube channel mga classmate, no? Shout out dyan sa mga solid Rugby Farm followers. Kunting silip dito sa farm mga classmate at marami tayong activities. Ikot-ikot tayo at kwento natin yung ating tapon sabaw. Alright. So ginagawa niya na Caromel yung pintuan classmate para may pintuan na yung aming tulugan dito sa farm. Yan, no? So mga sisiw natin malapit lang din sila. Pagkalabas ng pintuan sila na kaagad ng bungad para ang unang mapuntahan is sisiw. Bago pupunta sa ibang area, unahin na natin yung ating sisiw 1 week old. Dito yan sa main door yan classmate, yung ginagawa ni Caromel. At si Mrs. Rugby naman busy. Mami, busy siya kasi ginagawa niya na ng ano, vinyl tiles to mami, no? Tapos yung lagay ng aircon para pwede na matulog dito. Then pagkalabas pero bago ang lahat, ito pala yung tapon sabaw classmate, oh. Aray ko, natapon yung 120k. Pagkalabas, sisiw kagad. Then pwede magkapi-kapi dito habang nakalimber naman yung ano, ating mga warriors. Yan mga classmate, kakatapos lang ng event, mayroon ulit tayong panibagong event. So maraming salamat sa financier, no, na nagtiwala, pinahanda sa ating classmate. Yung pa sa labas yung iba para hindi gaano masikip. Ito yun, si Boss Mac tsaka si Boss Dion, pamalakasan, ang pinakamalakas sa Quezon. Walang iba ay hindi si Boss Mac. Ito naman yung iba, ito yung mga pumasa sa sayaw classmate, oh, sa exam. Yan, tsaka yan si Rugby White. Baka din talaga Rugby White pag nataon at napabor sa'yo, iba din talagang galawan ng Rugby White. So ngayon classmate, dito di kami nagpakain sa mga materialis kasi ano siya, deworming. Yan, dito tayo. Ito naman tayo sa cording. May mga crosses tayo dito classmate. Ayan, ito sila national. Then itong early bird, mayroon ng kukuha niyan. And pati yung Gilmore sa dulo classmate, biyahing ano yan, Leyte. Then ito yung mga pwede nating palugunin. Ay hindi, mayroon na palang kumukuha nito. May-ari nga nito, yung dalawa, pati yung early bird pala to. Ito yung ating mga palulugunin, yung unscratched nung Luba Finals. Tapos si Gilmore is going to Leyte na siya. Doon na siya magpaparami. Yan, magpanalo ka sana doon, oh, para hindi tayo mapahiya. Mimi ito yung Milsons Gray classmate. Ginawa lang namin tong picker lang muna siya. Pati itong pula, mga picker to classmate ya. Yan kasi maliit.
Tapos ito, hindi naman siya maliit, tama lang to. Medyo kuhan lang kasi bata pa ba. Ginawa naming picker. Then meron pa akong mga crosses dito for sharing. Yan. May mga markings pa lang. Ito, late born. Hindi sa akin yan. Papahanda lang din yung classmate. Antay-antay lang natin ng schedule. Siguro April to, by April. Kasi may event pa kami ng January. Then sa February 7 may batch 2 tayo na in-house seminar. So April na lang ulit. Pero February handa na yan. Kasi minimum dito classmate is 45 days. Handa namin. Ito yung mga for sharing na process. Pati yun. Kunti na lang ko sila classmate. Mga 6 na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mga 9 piraso. Then kung may gusto mag-avail ng mga hands dyan sa in-house seminar, andyan pa rin yung mga ilan na lang din yan. Siguro mga 12 na lang yan sa range area. So babakante na to para ma-natural disinfect siya sa marawan. Tapos tutubo yung mga halaman, then igagrass cut, then mainita na naman siya, preparing dun sa mga sisiw natin mga classmate, ano. Yan, then ito naman yung progress ng ano, ng barn. So mga 80% na siya. Yung plastic na lang ipapaikot, then yung dyan sa flooring, then wirings na lang, saglit na lang yung wirings classmate, kasi extension lang yan simula dun sa kubo, no? Gagawa lang ako, si marunong naman ako, madali lang naman classmate, extension lang, extension wire. Tapos dito na, tapos yung kisame namin pansamantala lang, lagyan lang namin ng harang-harang dyan sa taas, tapos mga 4 na plywood, kasi sa sobrang lamig dito nagmo-moist yung sa taas, so hindi pwede mabasa yung mga sisiw. So lalagyan talaga siya ng kisame. Siguro mga 5 pirasong hollow blocks, hindi, 5 pirasong plywood, mga ganun. Then ito, hinahayaan ko lang munang maging ano siya, masukal ba, no? Ganyan lang muna siya classmate, yung dyan sa mangga, kasi wala pa naman siyang, tahan nga natin, wala pa siyang laman. May kambing kami dyan, ikot-ikot din yung kambing para walang red mites, pang patanggal daw ng red mites yan. Dito hindi namin tinanggal yung mga damo-damo classmate, kasi dyan namin pinapastol yung baka. Din parang dito na rin kami magbabasurahan para malayo sa pag may kinondisyon, hindi pwedeng mag ano doon, maamoy nila. So ito yung magiging range ng national. Mas malaki pala ata to, o halos same lang. Hindi ko nasukat to classmate eh, si Romel lang nagsukat ata nito, pero tansya-tansya lang kasi to classmate, hindi talaga siya mas malaki to. Ayan o, luwang. Alpasan lang, gagawin ko lang dito kubo-kubo yero, tas patungan nila pag mag-ulan, kasi I'm sure pag hindi ulan, sigurado ako dyan yan pupunta, dyan sa mga puno-puno na yan. Malaki pala to, maluwang. So kung magbibitaw tayo dito ng 250 sisiw, maluwang na maluwang. Maluwang to, magala sila. Yung
muscle nila madidevelop na maayos kasi maluwang nga sila. Then doon sa mga mabubuli, hindi sila ganun ka-stress kasi medyo malawak yung lugar na pagtatakbuhan nila. Unlike doon sa maliit lang tapos marami, pag may mabuli doon na apat, talagang maano siya, mabansot, mga ganyan ba. So ganun po ka-importante. Itong kabuuang farm ko, classmate, range area lang to sa mga big time. Siguro pinapasukan lang to ng mga 500 to 600, or maximum dito mga 800, mga ganyan na sisiw, para malawak na malawak talaga. Kasi ganun po talaga ka-importante yung range area. Kaya kahit itong manukan ko is maliit lang siya, ginawan ko ng paraan na kahit papano lumaki-laki naman yung range area niya, kasi dyan po talaga ang pundasyon eh, no? Hindi sa cording, kasi yung cording ano na yan sila, matured na yan sila dyan. So nandito sa range area po yung pinaka pundasyon ng ating mga sisiw, no? Bukod dun sa pagkain, bakuna, vitamins, yung lawak, no? Napakahalaga yon. Kaya kung makikita nyo yung sa cording ko, konti lang siya. Then yung range area, gagamit na lang ako dyan, lalagyan ko na lang dyan ng mga 15 pirasong tipis pag malalaki na sila, at kung madami talaga ang lalaki, no? Pero sa experience ko dito, classmate, ang lalaki ko siguro sa 100, mga 30 to 40% lang. Hindi ako nakakaabot ng 50%. So kung may 200 ako, siguro may 70 stags lang, ganyan. Minsan 60. Konti-konti lang. At least maka-wingban man lang tayo ng 50 piraso. Goods na yun. Okay na ako doon. Yung 2 batch o 3 batch, kung may mga 150 ka na ma-cord mo dito, mababawasan pa yung classmate through selection. Nakaabot siya ng mga magre-range siya ng 100 stags every year. Ganun lang po kakonti. So I considered myself as backyard breeder talaga, hindi to farm. Backyard breeder lang to, classmate. Yan. Nakaikot na tayo, classmate. Harap muna natin. Yeah. Maraming salamat pala, shout out ulit sa mga OFW, yung mga suki ko dyan. Maraming salamat. Since 2019 hanggang ngayon 2026, 5 years na tayo sa YouTube. Umabot na tayo ng ilan yung dati, 63k subscriber. Then na-delete, gumawa tayo ng uli ng bago, na-delete na naman. Ito pangatlo na to. Sana hindi na to ma-delete, no? Kahit konti lang yung subscriber ko, kasi hindi ako gaano active dito sa YouTube. Pero sinisikap ko, classmate, na makapag-upload dito, kasi kahit papano mayroon tayong mga tagapanood. So maraming salamat sa inyo. Ingat kayo dyan kung saan man kayong lupalop sa mundo, no? God bless palagi, more wins, and mabuhay lahat ng sabungero. Yun lamang po. Alright, basta tatak excellence, subok na magaling. Number 1.